the Third World. And the Global South. Noong 1960s, 70s, at 80s, hinati ng eskolar ang mundo sa tatlong teorya ng mundo. Ito ang First World, Second World, and Third World. Madalas ginagamit ng mga tao ang terminong Third World para sa mga mahirap o papaunlad na bansa. Sa kabaliktaran, ang mga mayamang bansa tulad ng Estados Unidos at mga bansa sa kanluran ng Europa inilarawan bilang bahagi ng First World. Saan nagmula ang kakaibang ito? At bakit bihira natin marinig ang tungkol sa Second World? Ang paggamit ng terminong Third World ay nagsimula noong Cold War at ginagamit upang tukuyin ang mga bansang hindi umaayon sa North Atlantic Treaty Organization or NATO. Warsaw Pact, sa madaling salita, ginamit ang termino upang malaman ang mga bansang hindi pumili ng fraksyon noong Cold War. Ang mga bansa ng nakahanay sa NATO ay itinuring bahagi ng First World, habang ang mga bansang nakahanay sa Warsaw Pact ay bahagi ng Second World. Matapos ang pagkabagsak ng Union Soviet noong 1991, ang terminong Third World ay nagbago ng malaki. Ngayong termino ay ginagamit upang pumitawan sa mahirap na ekonomiya o hindi industrialisadong mga bansa. Ang Third World na modelo ng geopolitics ay unang lumitaw noong kalagitnaan ng ika-20 siglo bilang isang paraan ng pagmamapa sa iba't ibang bansa na kasama sa Cold War. Ang mga pinagmulan ng konsepto ay magsimuot, ngunit ang mga teorya ay kadalasang sinasabi nito ay French demographer na si Alfred Sobey na lumikha ng terminong Third World sa isang artikulo noong 1952 na pinamagatang Three Worlds, One Planet. Sa orihinal na konteksto, sinama sa First World ang Estados Unidos at mga kapitalista na kaalyado nito sa mga lugar tulad ng Western Europe, Japan, Australia. Ang Second World ay binubuo ng Komunistang Union Soviet at mga kaalyado nito sa Eastern European. Ang Third World ay sumasaklaw sa lahat ng iba't ibang mga bansa, hindi aktibong nakahanay sa magkabilang panig sa Cold War. Ang mga ito madalas naghihirap, dating kolonya ng Europa at kasama ang halos lahat ng mga bansa ng Africa, Middle East, Latin America at Asia. Sa ngayon, ang mga kapangyarihan ng ekonomiyang kanluran ay nilalarawan pa rin kung minsan bilang First World ay naging obsolete pagkatapos ng Soviet Union. Ang Third World ay nanatiling pinakakaraniwang sa mga orihinal na pagtatalaka, ngunit nagkahulugan ito ay nagbago mula sa hindi nakahanay at mas malawak na termino para sa umuunlad na mundo. Dahil ito ay bahagyang relat ng Cold War, itinituring maraming eksperto na Third World. Ang mga termino ng developing countries at mga bansang lower middle income countries ay kadalasang ginagamit sa lugar nito. Ang mga terminong First World, Second World, and Third World ay tawagan pa mula sa panahon ng Cold War. First World. Ang terminong First World orihinal tumutukoy sa mga kapitalistang industrialisadong bansa sa loob impluwensya ng kanlurang Europa at Estados Unidos. Mga miyembro ng estado ng NATO kasama rin sa termino ang iba pang industrialisadong bansa tulad ng Japan at ilan sa mga dating kolonya Britanya, particular Australia, New Zealand, and South Africa. Mayroong neutral estados ng Europe tulad ng Switzerland, Sweden, Austria, Ireland at Finland, ngunit maaari silang mauri bilang First World. Sino man gumagamit ng termino ngayon sa iba't ibang kahulugan, kadalasan sinusubukan inilarawan ang pinakataas na dulo ng ebolusyon ng bansa. Mga bansang may pinaka-advance na ekonomiya, pinakamataas na antas ng pamumuhay, ang pinaka-advance na teknolohiya, ang pinakamalaking impluwensya sa mundo. Second World.
ang silangan ng mga komunistang socialist state, kung saan ang kapangyarihan pangpolitika at pang-ekonomiya ay magmula sa magsasaka at manggagawa. Ang mga bansang nasaklaw ng impluwensya ng Union Soviet, kabilang dito ang mga republika ng Soviet Socialist Republics, ang mga bansa sa silangan at gitnang Europa, Poland, East Germany, Czechoslovakia at Balkan, at mayroong estadong komunista sa Asia sa saklaw ng impluwensya ng China, Mongolia, North Korea, Vietnam, Laos at Cambodia. Ang komunistang Yugoslavia at ang tanging silangang bansa sa Europang hindi nakahanay sa Union Soviet. Ang terminong Third World ay madalas pinapalitan ng terminong least developed countries or low-income countries. Anumang terminong ginagamit, nagsisilbi itong magtataga ng mga bansang dumaranas ng mataas na kahirapan, mahinang pag-unlad ng ekonomiya at edukasyon. Mga bansang mahina sa pagsasamantala na malalaking korporasyon at industrialisadong bansa. Ang mga bansang ito ay still developing at hindi gaanong advanced ng mga bansa sa Asia, Africa at Latin America. Ang mga bansa na tinuturing Third World ay may posibilidad na magkaroon ng mga ekonomiyang nakadepende sa mga maunlad na bansa at sa pangkalahatan at may mataas na PEL theory. Karamihan sa mga bansa sa Third World ay may ding taas na antas na utang sa ibang bansa. Ano ang nangyayari sa Third World noong Cold War? Ang resultang ikalawang digmaang pangdaigdig ay minarkahan ang simula ng isang bagong panahon na ilalarawan sa pamagitan ng paghina ng lahat ng mga kolonyal na imperyo sa Europa ng pagtataas ng dalawang superpower na bansa, ang Union Soviet, USSR at Estados Unidos. Sa pagtatangkang maiwasan ang ikatlong digmaang pandaigdig, nilikha ng mga allies ang United Nations. Ang paghina ng mga kolonyal ng kapangyarihan ng Europa, tunggalian ng superpower ay may pagpapasyang impluwensya sa kasaysayan ng Third World. Sa maikling salita, ang First World ang mga kapitalistang bansa. Ang Second World ay socialist countries. Ang Third World ay ang mga non-aligned countries na karamihan sa kanila ay ang mahirap. Kaya naging kasing hulugan ito ng mga hindi maunlad ng mga bansa. Karamihan sa mga tao ngayon ay gumagamit ng ekspresyong timog dahil karamihan sa mga bansa sa Southern Hemisphere ay mahirap. The characteristic of the Third World countries and the high dependent and distorted economies, high rate of population growth, widespread of poverty, absorption into capitalist economy, poor infrastructure setup, unemployment, overpopulated, weak rural, poor educational system, disease substance, agricultural economy, easy to destroy by calamities, unfair trade of industrial countries to agricultural countries, raw materials and crop product are very low in exchange of industrial products, low productivity, cannot adequate supply the food requirements of the people. Farmers do not have scientific knowledge. Government has insufficient funds and facilities to help the farmers. Lack of technological or utilities of facilities for greater productive and development. This is the low per capita income. Ordinary citizens cannot afford to build their own business. Slow development of the economy, weak military defense for the country. Health facilities and the service will compromise. Vulnerable at chaos, anarchy, civil war, and terrorism exist. This is high birth rate. Few jobs are available. More mouths to be fed by the government. Crime increase. Young citizens are not so productive.
Poverty increased. Poor health quality. Increase of mortality rate. And this is high illiteracy. Non-productive citizens. Slow growth of economy. Increase of crime. Low job quality. This is a poor health. Increase of mortality rate. Decrease in per capita income. Decrease in productivity. This is negative attitudes, values, and institutions. No foreign investors to come. Low job quality. Non-cooperative socialization with each other. Waste of opportunities, non-productive citizens. Effective institutions. Easily controlled by high literate people. This is inefficient public administration. Most government programs are failure. Government employee gives priority to their family and relatives. Unfair distribution of government services. High corruption exists. High rate of unemployment. Low per capita income. Increase in crime. Increase of poverty rate. Additional government problem. Slow development. Unutilized labor force.